Magandang umaga muli sa ating lahat at ito yung ating pag-uusapan ngayon. Nakarang linggo, pinag-usapan natin ang tungkol sa umakyat na si Jesus sa langit, ano na ngayong kasunod. And ito yung kasunod na istorya, no? In Acts chapter 1 verse says 1 to 8. And our sermon topic this morning, when waiting is the most important to do. Yung paghihintay ang mahalagang bagay na dapat gawin. Basahin natin. Acts 1 to 8 yan. Acts 1 to 8. Sabay-sabay po tayo magbasa. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay isinasay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ay pinatunayan siya'y buhay. Naturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sabi, hintayin niyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Alam niyo po, madali maghintay. Wala ka naman gagawin kundi maghintay. Pero, sabi sa survey, one of the hardest things to do is to wait. Kasi ano yan? Hindi mo alam anong susunod. Okay? Kaya ka nahihirapan. At sa iba, ang paghintay parang hindi productive. Yung pag naghihintay ka pa, pag nangyayari, parang sayang ang oras. Just a waste of time. Parang ganon. Okay? Ngayon, Jesus pa nag-utos sa mga alagad na maghintay para sa wala lang. Ano sa tingin nyo? Pero sa totoo lang, ito yung pinakamahalagang utos ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad nang siya'y umakyat sa langit. No? Yan yung pinakamahalaga. Maghintay. Next yung go and make disciples. Yung Great Commission. Before the Great Commission, the most important command of Jesus to His disciple is wait. And should not be ignored. Hindi dapat nila ipawalang bahala yung sabihin ni Jesus na maghintay kayo dahil napakahalaga ng utos na iyon. Ang sabi nga, non-negotiable command of Jesus. You cannot negotiate. Hindi pwede sabihin ng disipulo na, Lord, hahayo na kami. Kasi sabi mo, humayo kami. Hindi. Sabi ni Jesus, maghintay. At hindi pwedeng baliin yung sinabi ni Jesus na maghintay. Ngayon, ipapaliwanag to ng passage natin ngayon that waiting is not a waste of time but the most productive thing to do for several reasons. Ano mga dahilan? Bakit kailangan maghintay? Number one, the task is great. Napakalaki ng trabaho. Alam niyo, pag may mga bagay na inaabangan tayong malaking bagay, hindi tayo yung padalos-dalos. Tama po ba? Oo. Katulad yan, si Tin, kakasal.
Pero bago dumating doon sa punto na they will plan to get married, ay matagal ang pag-iisip. Tama ba? Ipinaghihintay na hindi paghalos-dalos. Yung mga gagraduate ng grade 12, meron grade 12 tayo ngayon? Meron. Nag-iisip. Hindi agad, naisip kinabukasan, ito gusto kong course. Tama ba? There are things like that. Lalo-lalo na dito. No? Kasi binigay sa mga alagad ay Great Commission. It's a Great Commission and therefore, kailangan talagang paghandaan. No? Doon sa unang volume, kasi 2 volume yan, no? Book of Acts saka yung Gospel of Luke. Isang libro lang siya na may 2 volume. No? Modern writers na lang naglagay ng Gospel of Luke, Book of Acts. No? Pero sa umpisa, isa lang talaga siya. Doon sa una, sabing ganon, ipinakita roon ni Lucas, kasi siya rin sumulat ng gawa, kung gaano kalaki or gaano kalawak yung mission na binibigay ni Jesus sa kanyang mga disciples. So, let's read Luke 24:47. Sabay-sabay. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Yung kulay dilaw lang, basahin natin. Ipangaral sa lahat ng mga... Just imagine, no? To preach the gospel to all the nations. Nakakagulat yun. Talagang great commission siya. Lahat ng mga bansa sa Kalambangan. Gano'ng katagal na tayo sa Kalamba? Tayo ay 13 years na. Pero, sa 4 na barangay pa lang tayo mayroong worship services. Kalamba pa lang po yun. Hindi ko nag-usapan yung bansa. Di po ba? Napakalaki ng trabaho. Malaki ang trabaho. Hindi biro ang trabaho. Pero yun talaga ang plano ng Diyos. The plan of God is not only to bring the good news of salvation to Jerusalem, Judea, and Samaria, but to all the nations. That's the plan. That's the original plan. Yun yung talagang plano ng Diyos. This is the reason why the handful number of disciples are needed to wait. Kailangan maghintay. Di ba? Para saan? Para sa kapangyarihan mula sa taas. Na divine empowerment from God. So, yun ang dahilan. Kaya nga sabi sa Acts 1:8, let's read together, samahan niyo ako. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng yung dilaw lang basahin natin. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu at magiging mga saksi hanggang sa dulo ng daigdig. Napakalaki ng trabaho na pinagagawa sa kanila ng Panginoon. This task of preaching the good news to all the nations, katulad sinabi ko, is the original plan of God since the beginning. Since Genesis 12. Genesis chapter 12, nagkaroon na ng pangako o tipan ang Diyos kay Abraham na pagpapalain ang lahat ng bansa. Genesis 12:3, let's read together. I'll bless those who bless you, but I will curse those who curse you, and through you, I will bless all the nations. Sabi ng covenant ni Yahweh kay Abraham, pagpapalain kita, at ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng bansa. Okay? So, yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang lahat ng bansa ay mapailalim sa kanyang pagpapala. Sabihin po natin, Amen. Amen. Kasi pag kumatras kayo ng chapter 11, ng Genesis 11, yun na may curse, yung curse sa lahat ng bansa. Nagkaroon ng iba-ibang bansa because of that curse. Pag Genesis chapter 12,
Gusto naman ng Diyos, ang redemption niya, lahat ng bansa, ipailalim naman sa pagpapala. Kung dahil sa sumpa, nagkaroon ng iba't ibang bansa in chapter 11, in chapter 12 ng Genesis naman, gusto ng Diyos, lahat ng mga nagkalat na bansa, mapailalim sa isang pagpapala. So, that's the original plan of God. Okay? Plano ng Diyos yun sa lahat. So, beforehand, God knows that the task for the church is so great. Kaya nga, Great Commission, you know? And it seems impossible for the disciples to accomplish. No? Parang magagawa ba namin yan? Pwede ba? Posible kaya? Kaya nga, kailangan maghintay. No? Kahit po tayo na narito sa modern time, may mga church ngayon, kahit pa pinakamayamang church, pinakamalaking church, no? Saan bang lugar, talagang napakalaki pa rin ng trabaho para sa kanila. Tama po ba? Hindi naman natin kailangan gawin lahat, pero at least ginagawa natin, bahagi natin para ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Pangalawa, hindi lang malaki ang task, meron silang limited resources. Limited resources. Hindi sila sagana sa lahat ng bagay na kailangan nila. The majority of Jesus' disciples are not city dwellers. Na mga probinsyano tong mga to. And many of them came from Galilee. No? At kilala yung Galilee sa fishing. Kilala rin din sila sa farming. Sige, basahin natin yung Acts 1:11. Itong pagkakilala sa kanila. Let's read together. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita ninyong pag-akyat niya. Taga-Galilea sila. Doon sila sa northern part of Israel. Okay? Hindi sila taga-Jerusalem. And usually, hindi sila mga mayayaman, no? Hindi sila mayayaman. Ano ibig sabihin na majority of Jesus' disciples are Galileans? Isa ron ay many of them are not educated. Yan nga, mga mangingisda, mga magsasaka, pero usually mangingisda, no? Acts 4:13, ito mababasa natin. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. Sabi doon, yung kulay dilaw lang, they were unschooled. Ang ibig sabihin nun ay no read, no write. Okay? They are illiterate. They cannot read, they cannot write. Ano ba yan? Mga no read, no write nga, and then preach the gospel to the whole nations. Ano yun? Paano mangyayari yun? And then, ordinary men, ibig sabihin, they have no skill. Wala silang skill. Kaya nga nung dumami yung pera ng church, kumuha sila ng 7. Naiintindihan niyo sa Acts chapter 6. Nung dumami na ang pera ng church, kasi nga, binibenta nila, ari-arian nila, pinagbentahan, binibigay sa mga apostol, at ang mga apostol ang mamamahala, wala na silang skill. No? Anong gagawin nila? Paano nila pamamahalaan yung maraming pera? That's why they choose 7 deacons. And one of the characteristics na kailangan qualifications is a man of wisdom. Ibig sabihin, tao na mayroong kaalaman. Kaya sila Stephen, sila Philip, yun yung mga kasama niya. Some of them are katulad ni Brad JV, sister name. Yan ang pinag-aralan. Marunong sila sa accounting. Marunong sa budgeting, marunong sa accounting, marunong sa pag-handle management, financial management. Diba? Kasi napakalaki ng pera nila eh. At kung walang magmahala ng ganong kalaking pera, talagang magkakagulo. No? Kaya ipinamahala sa kanila. Kaya ganito ang mga tao na binigyan ni Jesus ng tagubili na ganito. No?
Ang tingin sa mga alagad ng Panginoon na nagmula sa Galilea, yan nga, mga no read, no write, at mga unskilled, no? And many of them are not rich. No? Merong ilang mayaman. Isa sa mayaman na alagad ng Panginoon ay si John Mark. Dahil nung tumakas si Pedro at pumunta sa bahay nila, meron silang katulong. May nagbukas, no? May nagbukas ng pinto, may katulong, may alipin. Ibig sabihin, mayaman sila. Okay? Pero, ilan lang yun? Baka isa lang yun, o dalawa, na mayaman. Nung panahon na yun, yung unang pagkakataon. Okay? Tingnan natin sa Acts chapter 3, verse 4 to 6. Tingnan natin kung mayaman o mahirap ng mga disipulo na pinagpilinan. Let's read together. Titigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin niya siya sa kanila. Sa pag-asang siya ay lilimusan. Verse 6, sabay-sabay po tayo. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka at lumaka. Alam niyo po, yung pagbibigay sa mga pulubi, practice talaga ng mga Judaism at saka sa Islam and even sa Christianity. No? Meron talaga lugar sa kanila na ang tawag doon, for PWD, no? For PWD. Meron gano'n. May lugar na para sa mga nanlilimos sa templo. Talagang practice sila magbigay. No? Practice yun. Practice sa Judaism magbigay. At hindi mali sa kanila ang pagbibigay kapag mayroong ganitong tao mahirap na nangihingi. Pero, wala talaga sila Pedro. Wala sila. No? Dahil nasa Jerusalem na sila, hindi na sila makapangista, okay? Wala na silang trabaho, tumatanggap na lang sila ng tulong doon sa mga babae, kasi Luke chapter 8, yung mga babaeng sila Mary Magdalene and the other Marys who are supporting Jesus and the disciples, maybe yun na lang pinagkakasya nila. Kaya nung punta sila sa templo, wala talaga silang pera. Wala kaming pilak, wala kaming ginto. Mahirap sila. Now, Jesus entrusted this huge task to uneducated, ordinary, poor people, but no problem. Sabi natin, no problem. No problem. Bakit? Number 3. Let's read together. Mission is God's. And say amen. Amen. Mission is God's. Na hindi talaga tayo. Hindi tayo. Kaya pala maghihintay. That's the reason why we need to wait. Yan dahilan bakit maghihintay. Parang ganito yan, no? Sa pelikula. Kung si Piolo Bida, siya yung main actor. Pero si Bentong, bibida-bida. Sabi ng director, tumigil ka! Hindi ikaw ang bida. Supporting cast ka lang. Ang bida si, something like that. Not the church. Hello? Not us. Not the disciples. Diyan lang kayo. Hindi kayo ang pangunahin. Darating yung pangunahin. Kaya yung Book of Acts, hindi siya Acts of the Apostles, but Acts of the Holy Spirit. Can you say amen? Amen. This is not Apostles' mission, Jesus' disciples' mission, but God's mission. Maghintay kayo. Dahil yung gagawa, parating. Yung talagang magbimisyon, darating. Na the mission given to the disciple is just a continuation of what Jesus had done during His earthly ministry. Continuation to ng mission ni Jesus. At sino magpapatuloy ng mission ni Jesus kundi ang Diyos din. God Himself. Tama po ba? Kung si Jesus pumunta rito para magmisyon, at aakyat siya sa langit, ipagpapatuloy din ng Diyos ang kanyang misyon. Amen po ba? Pag sinabi niya pagpapalain lahat ng bansa, ipagpapatuloy niya yun. Lahat ay pagpapalain. Amen po ba? Ano tayo? Ang tawag sa atin, kasangkapan. Sabi mo sa tabi mo, kasangkapan lang tayo. Di po ba? Ito ang ginawa ni Jesus. Acts 1:1 said,
Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay sinaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat pa sa nandiyan ko underline yung ginawa at itinuro. No? Yan ang maganda kay Jesus. No? He walks what He talks. Hello? Ginagawa niya muna bago niya tinuturo. Mahirap magturo na hindi mo ginagawa. Hello? No? Marami mahusay magturo pero hindi ginagawa. Pero si Jesus iba. Ang kanyang itinuturo galing sa kanyang ginawa. Ang kanyang teolohiya galing sa buhay niya na ipinamuhay yung kalooban ng Ama. Amen po ba? Amen. Ginawa niya, tinuro. At yun din ang gagawin ng church. No? Kung ano yung ginagawa natin, yun din yung ipapasa natin sa iba. Verse 3, sabay-sabay. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa yun din ay pagpapatuloy, pagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagkabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. No? Just like the Lord Jesus, the church will also do and teach about the kingdom and witness for Jesus. Alam niyo po, nang si Jesus dumating dito sa lupa, hindi siya nagkunwaring tao. Hello? Hindi siya nagkunwaring tao, yung parang, Diyos ako pero kunwari tao ako. Hindi ganun. Siya'y naging totoong tao. Amen po ba? At limited siya sa maraming bagay. Jesus is limited to many things. Actually, to all things. Limitado siya. Limitado siya kasi nagkusa siya maging tao. Pero ang question, paano niya nagawa yung mga bagay na to? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And the same thing, magagawa rin ng church ito sa kapangyarihan din ng banal na Espiritu. Amen po ba? Sa kapangyarihan din ng banal na Espiritu. Ipagpapatuloy ang pagmimisyon dahil ang kapangyarihan ay ibibigay sa iglesia. The church can only effectively and efficiently duplicate what Jesus is doing only under the mighty work of the Holy Spirit. Walang gawa ng banal na Espiritu. Magbumunga din siguro, pero hindi magtatagal. O kaya, kaunting bunga. No? Kaunting bunga. Pero, paggawa ng banal na Espiritu, grabe ang pagbubunga. Grabe ang pagbubunga. Verse 4, samantalang siya kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Verse 5, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya pala maghihintay. Maghihintay para tumanggap ng kapangyarihan. Maghihintay para hindi gawin natin sa sariling lakas. Maghihintay para mamalas ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, kahit sa personal na buhay, maraming bagay na dapat nating ipaghintay muna sa Diyos. Dahil laging perfecto ang panahon ng Diyos. Can you say amen to that? Amen. Di po ba? Sa mga
nagtitiwala, dumedepende, at sa mga nagpapailalim sa kalooban ng Diyos, laging maganda ang plano niya. Amen po ba? Amen. Laging maganda. Sabi ng mga alagad niya, Lord, kailan niyo itatatag ang kaharian? Sabi ni Jesus sa mga alagad, doon sa binasa natin, itinakda ng Ama sa kanyang kalooban ang lahat ng bagay. Ama? Amen? Amen. Di po ba? At mas perfecto yun. Mas maganda yun. At dito nga pinaghintay sila, yes, tinanggap nila pinakamainam. No? Doon sa kanilang paghihintay. So, mission is not mere a human endeavor. This is God's work, God's mission. Ano tayo? We are just participating to God's mission. Kaya, ang anumang gawa ng iglesia lokal na wala sa ilalim ng pangunguna at kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi gaano nagbubunga o walang bunga. This is the reason why waiting is non-negotiable, because the great task can only be accomplished by the great God. We are serving a big God. Great Commission is possible, more than possible, to our great God. Amen po ba? Are you willing to participate? If you're willing to participate to God's mission, then ask His empowerment. Ay na tumayo. Here I am waiting, abiding here I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come breathe in me all my life. Take over. Breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over, Lord. Take over. Breathe in me, and I will rise on eagle's wings. And I will rise on eagle's wings. Yes, Lord. Manais muli makaranas ng kapuspusan, kapangyarihan ng kanyang Espiritu. You can raise your hand and I'll pray for you.
want to experience the fullness of the Holy Spirit, just raise your hands. Sige lang, kamay yan. Panginoon, kami lumalapit sa iyo sa pananampalataya at sa paghawak, pagkapit sa iyong pangako. Mga nagnanais na muling mapuspos ng kapangyarihan mo, ipagkaloob sa kanila sa ngalan ng Panginoon Hesus Kristo. Receive the feeling of the Holy Spirit in Jesus' name. At ihanda para sa marami pang pag-aani in the future. Gamitin ang kanilang mga buhay, Panginoon. Kasangkapanin mo sila. Ngayon mo daluyan ang pagpapala mo, Panginoon, para sa iba. Maranasan lang yung makapangyarihang kilos sa buhay nila upang gawin din nila at ituro ang mga narinig sa inyo, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Upang maging saksi din sila para sa iyo, Panginoon. Para sa iyong ebanghelyo, Panginoon Kristo. Magturo din sila ng ayon sa iyong paghahari, Panginoon. Panginoon, pagtagumpayin sila sa anumang pagsubok sa kanilang harapan. Panginoon, kaya maging mga asin at ilaw sila ng sanlibutan, Panginoon. Nasaan mang dako mo sila dadalhin, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang susubaybay. Ikaw, Panginoon, ang magbabantay, mag-iingat. Ikaw, Panginoon, ang mamamalas sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang mga anak mo ito. Handang tumanggap ng kapuspusan ng iyong kapangyarihan. Dakilang Diyos, sa ito kami rin nanalangin para sa kay Brother Eugene, Sister Chan. Sa kanilang pagbalik, Lord, sa Greece, samahan sila ng iyong makapangyarihang presensya. Ingatan niyo lahat ng lugar na pupuntahan niyo. Ingatan niyo lahat ng kanilang sasakyan ng Panginoon. Huwag niyo silang pagpupulahin. Bigyan ng karunungan. Bigyan, Panginoon, ng kalakasan at kalusugan ng pangangatawan. Panginoon, gawin mo rin sila mga asin at ilaw sa lugar na iyon. Salamat, Panginoon, sa mahabang panahon. Kasama nila ka lang mamahal sa buhay. Panginoon, lahat ng ito'y pabor na nagmumula sa iyo. Kaya nga po, Panginoon, maranasan nila sa bawat araw ang iyong pabor. Panginoon, pagpapala din para kay Jay at kay Eileen na pupunta ng Australia. Panginoon, napakabuti mo sa buhay ng mga anak mo ito. Panginoon, ikaw ang patuloy din, O Diyos, magkakaloob ng lahat nilang pangangailangan. Ikaw, Panginoon, ang sasama sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang mag-iingat sa kanila. Magbibigay ng kakayahan, magbibigay ng talino, Panginoon. Lagi kanilang sangguniin sa lahat ng bagay. Lagi lang iasa sa iyo, Panginoon, ang kanilang buhay. Lord, is another chapter of their lives, Lord God. At alam po namin, Panginoon, nauna ka na sa kanila. Inihanda mo na lahat ng bagay na kailangan nila. At yun din po ang aming panalangin, Panginoon. Sila'y pupunta doon, Panginoon, not only to earn money, not only for livelihood. Lord, they will represent your kingdom. They will represent the King of Kings. Panginoon, you will use them also, Lord God, as your missionaries to Australia in the name of Jesus. Panginoon, salamat po. Dahil alam po namin ng mga anak mo na mga lumalakad sa kalooban mo, Panginoon, hindi mo pinagkukulang. Those who seek first your kingdom, your righteousness, Panginoon, ikaw na po bahala sa huli. Sagot mo ang huli, Panginoon. Para sa mga anak mo itong aalis, mangingibang bansa, sasamahan mo, pagpapalain mo, at pagkakalooban ng lahat ng pagpapalang kailangan nila, Panginoon.
Salamat po, O Diyos. At O Diyos, kami rin po dalangin ang mga may karamdaman. Sister Mabel, in the name of Jesus, restore mo ang kanyang kalusugan, kalakasan. Sister Noemi, in the name of Jesus, kalusugan at kalakasan. Mga may karamdaman na rito, Panginoon, paranas mo sa kanilang pagpapagaling mo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Yung mga umaharap sa mga pagsubok, umaharap sa mga suliranin, Panginoon, pagtagumpayin mo sila in the name of Jesus. Panginoon, mga OBSS, Panginoon, mga house churches, Panginoon, mga binubuksang Bible studies, Panginoon, pagpalain mo lahat ng ito. Panginoon, sa ito, tanggapin namin ang kapangyarihan, nagmumula sa banal na Espiritu, nananahan sa amin. Kagalakan, kapayapaan, pumuno sa aming puso at isipan. Iingatan, sasamahan kami pagtatagumpayin at laging maranasan ang iyong pabor sa tuwina. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.